Oo. Ayun pinakita ko sa'yo. Hindi pinakita. Hindi mo nakita, hindi. Ayun sinabi mo. Kaya pinagtapat niya, you better coordinate with the... O saan? Teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, Well, siyempre ho. nagbigay ka ng approval na Gusip na yun. gagamitin ang Senado. Ibig ko sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo, huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Ayun na nga mga kababayan, ituloy na ho natin ang ating talakayan. Biyernes ngayon, continuation ho ng video nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamayan. Dito sa video na to, tatalakayin na ho nila yung tagpo na kung saan ang gulo na itong si Melvin Matibag dyan sa Senado. At dito rin ho sa video na to, meron nung hamon itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya naman para dito kay Marcos Jr., abangan mo itong video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Babaran lang ho natin ang mga sasabihin itong si SP Alan Peter Cayetano dito sa live niya na to. Tapos, segue ho tayo dyan sa Saganang Mamamayan. Biyernes ho ngayon, siyempre automatic na yan. Nandiyan si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan ho muna natin kung anong ginagawang paghahanda ng pamunuan ng Senado. Kaugnay nga dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Talaga hong pahiyaho yung mga pinklawan, dilawan, mga talyanista tensaymada na mga nagsasabi ang pagkakaupo nitong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President para pigilan, patagalin, i-delay ang impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Base ho sa ating nakikita, hindi ho yan ang nagiging istorya dyan sa Senado. Heto, panoorin natin yan mga kababayan. Good! To God's grace, tuloy-tuloy po ang trabaho. Magandang hapon po sa akin Facebook family. Kanina po, I expressed sentiments, narrated some facts, made some suggestions. Now I just want to make an update. Before that, someone told me, battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Yan. Because real lives is not about narratives. It's about the truth. Diba? Kung ang narrative mo, ito mga nagugutom, tulungan natin. Ito yung impeachment, dinidelay, wag nating payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yun po ay average, yun po ay isang basket at karamihan dun pagkain. But maraming hindi kasama dun sa indicators na yun ng basket ay sobrang tumataas ang presyo. Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na Super El Nino, and then eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So Right. I'm very, natin very problema. concerned. Ang dami ho natin problema. Ang top sa priority ng administrasyon dakpin si Bato at ipadala sa Dahig, Netherlands. Palakpakan. Di ba? Mantangan nyo yung mga kababayan. Ang dami natin problema. Super El Nino, flood control, malapit na tag-ulan, pagsipa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang pinaka-top na priority ng administrasyon ni Marcos Jr., dakpin si Bato at ilipad papuntang Dahig, Netherlands. About the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo ay nangyayari before or after the session and was beyond our control. Meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive at I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila
Napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila masacertify sa akin at hindi ko ma-send sa house nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila, sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito tonight para bukas mapadala natin. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, Palakpakan muna natin itong si Sen. Alan. Napaka ayos ng pagsalansan niya dito sa impeachment na to. Pero sa tingin natin, itong si kung si Tuta Soto to, pagka-receive, patutulugin muna yan sa Senado. Kaya itong forthwith, ang nakagawa ng forthwith, ito walang iba kung hindi itong si Senator Alan Peter Cayetano. Palakpakan. Yan ang forthwith, di ba? Bira kayo. yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, sorry. Ano nangyari kay Risa? Senator. Ba't ayaw receive? Sorry. I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, ipapadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026, pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives. Yan ang ginagawa na yan itong si SP Cayetano. Pagpapatunay lamang na hindi niya uupuan yung impeachment. Hindi niya ititenga, hindi niya patutulugin. Kagaya nung linalatag na naratibo na pagka naupo yung si Cayetano, pagka nagkaroon ng leadership change, wala. Yari ang impeachment ni Sara Duterte. Walang katotohanan. Disintimano, pagdating ng impeachment, kinabukasan, nagbigay na ng schedule itong si SP Alan kung kailan magkukumbin ang impeachment court. Kaya, yung mga naratibo ng mainstream media, nasa inyo naman huya kung maniniwala kayo. Pero ang atin dito mga kababayan, magkakaroon ng parehas na laban itong si Vice President Sara Duterte at ang prosecution at ang defense sa impeachment court kung sakaling abogado ang magiging presiding officer. Kahit sino naman mag-preside dyan ayon sa gusto nila, babaksak tayo pagdating dun sa botohan. Yung mga kahit anong paglatag pa yan, hindi na kasi hindi na parang yung Injustice Committee nitong si Luis Tro. Pagdating dyan sa impeachment court, ibang usapan na yan. Hindi na pwede yung pagbabardagol nitong si Benny Abante. Wala na si Benny Abante dyan, di ba? Kaya yan, napakalaking kabalbalan ng mga pinapakalat na naratibo na yan ng mainstream media. Through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives, dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure impeachment trial. All senator judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the properly orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo
Nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Kumbaga, Senate, linalatag kung sino na man- dito. Kaya kailangan yung i-share tong video na to. Kailangan yung i-share yung mga live nitong si SP Cayetano. Linilinaw niya dyan, kung sakaling meron mang magdi-delay, magiging cause ng delay, hindi nanggaling yan sa pamunuan ng Senado, bagong pamunuan. Hindi nanggaling yan kay SP Cayetano. Kung magkaroon ng delay, meron silang objection doon sa rules. Yung rules na ginamit kay Sereno, hindi ata umabot si Sereno, 'di ba? Nag-resign siya. Dito kay Corona, dito kay Estrada, yung ginamit na rules, yung ang gagamitin kay VP Sara, kung sakaling mag-agree at walang kaartihan si Ping Lacson o yung si Sean Tiberos dyan sa rules na yan, magtutuloy-tuloy ho tayo. No, wala nang maraming problema. Ika nga talagang dire-diretso tong impeachment na to. Pero pagka kinustyon nila yung rules na yan na ginamit kay Corona, dito kay Estrada, doon na ho mag-uumpisa ang delay. Pero ngayon pa lang linalatag na nitong SP Cayetano na kung magkakaroon man ng delay, hindi manggagaling sa amin to. Dahil yung impeachment rules, yung ground rules na gagamitin natin, yung ginamit kay Corona at kay Corona at dito kay Estrada. Malinaw ho yun mga kababayan. Ang gusto nitong si SP Alan, forthwith. Maliwanag. Forthwith. Nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment. It is absolutely not true. Lawyers are officers of the court. I believe in the honor, in yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step of not even asking, not even communicating, walang due process. Pinagbintangan nyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So siguro naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag may nagkamali at sinabi, pasensya na kumpanyero, pasensya na kumpanyera, so tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court at hindi ba sa law school deans kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court ang nagsabi, yan ang batas. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po to. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. So ano po ibig sabihin nito? Na kahit ano pong lakas, kahit anong kapangyarihan ng isang lalaki o babae o man or woman, ang batas ang nasusunod. So kung nag-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin ang tama, yun po ba ituturo natin sa mga law students? So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays, nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anuman delay. Kailangan ko pong meeting at kailangan ko pong i-announce sa inyo na may acting Sergeant at Arms tayo. Bagamat ginawa lang ng Sergeant at Arms sa kanyang trabaho at prinotekta ng integridad ng Senado, ipasok ko lang po yun. Kayo po, pag may pinagsabihan na kayong isang grupo, huwag na kayong lumapit sa bahay namin. Nagkokos kayo ng tension. Ang sinabi ng grupo na yon na armado, sige sir, hindi na kami lalapit dyan. Tapos nakita mo, umaligay sa bahay mo. May dalang mahahabang armas. Lumabas yung security guard at sinabing, boss, umalis na kayo. Hindi pa rin umalis. Hindi mo naman matawag ang pulis.
Dahil nandun na sa lahat, pulis sa labas na ilang libo. May pulis ka naman sa loob, may marines din sa loob. At pagkatapos, nung nag-warning shot ka, bumaril pa punta naman sa inyo. Anong gagawin nyo sa bahay nyo? Hihintayin nyo, nalusubin kayo at i-overwhelm kayo ng mga may armas? Or you will defend yourself? So, I am really concerned about Monday. Because this week, nakita po natin, simula sa pagpasok ng mga NBI sa Senado noong Monday, hanggang sa ginawa noong Wednesday night. At ano ang sinabi ng aming mga kasamahan ng senador? Disgusted daw sila sa nangyari. Wala man pong outrage. Wala man pong pagkakaisa. Dati po, madapa lang po isang senador, lahat po concerned na eh. Dati po, may threat lang po sa sasakyan ng senador o dun sa loob ng session hall, may konting gulo lang, nagkakaisa. Pero ito po, sa buong pangyayari, wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. And then pagkatapos, napakabilis nung narrative na drama ito. Napakagaling naman po namin magdrama na yung NBI nahila namin at naisama namin doon. Ito po ang isang matrix ng Estrada at Corona impeachment. So my staff is here. We're going through it one by one. We're looking at the possible calendars to propose, not only to the majority, minority, to all members. What do we mean by calendar? We can have hearings Monday to Friday. We can have hearings Monday to Thursday. We can have hearings Monday to Wednesday. We can do it half day. We can do it full day. We can have a pre-trial. Pwedeng walang pre-trial. Normally, or let me put, if it's normal times, meaning walang economic crisis, walang Iran, Israel, US na kaguluhan na nakakakos ng problema sa ekonomiya, I would suggest na itodo na natin 90% of our time matapos yung impeachment. Pero nakita nyo po yung past impeachments. Kahit one article of impeachment lang, 3-4 na buwan ang inaabot. So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do you spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the impeachment process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, 2028. Dito mumunta day by day. Hindi pwede yan, Sen Alan. Kahit gusto nating anuhin yan mga kargado yung mga katunggalin nyo dito, Sen. SP, mga kargado yung mga katunggalin nyo. Hindi option sa kanila na isang tabi ang politika dahil nga na yung iba dyan sa mga kasama mo direktang nakinabang sa pera, kickback ng mga maanumalyang flood control project. Kaya itong mga individual na to, gagawin ang lahat para mapalitan ang bagong para mapalitan ang pamunuan diyan sa Senado. Pangalawa, ma-segue nila yang usapin ng mga maanumalyang flood control project. Pangatlo, ma-impeach si BP Sara para wala nang lumitis sa kanila sa 2028 at kung sino mang umupo sa 2028 dapat tuta ng mga oligarko o hawak-hawak nila sa liig. Yan lang naman ang mangyayari dyan. Ako'y naniniwala dito sa PH Update naiintindihan niya ng ating mga kasama dito. Yung kakainin ng ating mga kababayan, yung pamasahin ng ating kababayan, kung yung mga nawawalan ng trabaho sa ating mga kababayan. Dito muna tayo sa day-to-day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday. But stop these plots and stop lying to the President. No? Yung NBI, please, marinig nyo kami. Lahat ng may konsensya sa gobyerno, isuspend. Dapat sinabi mo lahat ng nakatanggap ng bagay sa gobyerno. Yung konsensya, Sen Alan, wala nang problema dyan. Umapila tayo sa konsensya ng mga walang yung magnanakaw na yan. Hindi po. Nagnakaw nga nagda-drugs nga tapos iapila tayo sa konsensya na. Hindi ko naman gusto dito na magkagulo tayo.
o bakbakan nitong si SP Cayetano, si Marcos yun, constitutional crisis ko tayo yung aabutin natin dyan. Diba? At talaga namang makapangyarihan talaga ang executive. Kumbaga ang ating saligang batas kaya ganyan, kaya pagka nang abuso ang executive ganun-ganun na lamang. Ibinuuso lahat ng kapangyarihan si executive. Yun talaga ang forma ng ating pamahalaan. Hindi natin basta-basta pwedeng tanggalin tong mama na to. Dapat mag-resign siya o ma-impeach siya. Yun yung mga opsyon magurgur siya, di ba? Pero yung ura-urada, kagaya ng ibang mga bansa, pagka na-realize nila na parang bangag ata itong naiupo namin, bukas makalawa, pwede nang tanggalin. O yung iba naman, kagaya ng mga ibang bansang merong dignidad at respeto sa sarili, nag-harakiri ang mga yan, di ba? Nagpapatiwakal. Pero dito hindi uso yan. Ang gagawin nila, gugurgurin nila yung mga posibleng makalaban nila sa politika. Muna natin yung NBI Director. If you suspended the Sergeant at Arms, suspend also the NBI Director para parehong imbestigahan. Sabi ng Pangulo, independent investigation. If we do that, then baka may pag-asa po tayo, no? And prevent any other plots. As I talk, as we work, maraming nagmi-meeting para lalo po tayong guluhin. We may disagree with each other on many things. Religion, economics, politics, no? Culture. Hindi ko alam sinong ina-address ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa video niya, mga video niya na to. Kung yung mga kasama niya sa Senado, yung mga opisyal sa pamahalaan, pero ang isa kong hati sigurado dito, pagka maingay ang palitan sa Senado, hindi natutuloy yan. Yun na lang ang panghawakan mo, Sen, wala tayong magagawa. Kung sakaling palitan ka sa Lunes, ganun talaga sa Senado. Kung sakaling palitan ka, tatanggapin din naman natin matiwasay sa ating puso yun. Wala naman tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay diyan sa Senado. SP ka ngayon, senador ka na lang bukas. Isang boto rin lang naman kayo sa impeachment. Ngayon, para magantihan natin itong mga magnanakaw na to, alam mo na kung ano magiging boto mo sa impeachment ni VP Sara. No? Alam nyo naman na politika yung motivasyon dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. At yung mga kasama niyong senador, di umano, direkta silang nakinabang dyan sa mga maanumalyang flood control project. Kaya gusto nilang dispatchahin itong si VP Sara. Sure, napakaraming dahilan na tayo'y magkagulo. Napakaraming dahilan na hindi tayo magkaisa. But siguro naman, we can agree on a common direction, a common destination. So, dun sa nakikinig, who doesn't like the new majority or doesn't like me, where do you want the country to be? What's the direction? O dun naman po sa kamping-kampe, ano yung gusto nyo sa ating bansa? Di ba pareho? Hindi ba ang pinag-aawayan lang natin dalawa? How to get there and who will lead us? So, let's have a leadership that coalesce. Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Then why don't we draw a roadmap paano tayo makakarating doon? Sa bawat problema po, may solusyon. But hindi po solusyon ang ubusin ng kalaban. You know, you cannot kill an idea. No, we have different ideas. So, let's see which is the majority idea. Let's see if we can collaborate, cooperate, no? So, uli, matatanggap po yung sulat na to. Friday pa lang naman po. I don't think there's any problem. And I hope wala din maging problema sa Lunes. Sa ating mga kababayan, please pray for us. Kung sasabihin niya ng iba, I don't like you, well, sabi po sa Biblia, love your enemies, pray for your enemies. So, if we can pray for our loved ones and we can pray for our enemies, may hope po tayo. Pag-pray niyo po that our leaders will open lines, build bridges. Marami po ngayon gustong pasabugin po yung mga tulay para hindi mag-usap-usap. Marami po ngayon gustong i-cut yung linya. Alam kong wireless na ngayon, but imagine yung time na telepono, lahat may wire. Gustong putulin yon para walang pag-uusap, para sa sarili lang interest. Huwag po natin payagan yan. So magandang hapon po. I hope everyone has a peace. Ideal world. Ideal world, sinasabi ko sa PH In ideal world, okay ang sinasabi niya ni Senalan. Pero pagdasal pa rin na ho natin ang ating inang bayan, di ba? Wala ho tayong ibang matatakbuhan. Yan lang ho. Iyan lang ho tayong iisa. Iisa, ika nga one and only. Di ba? Yung bansang Pilipinas lang ho yan, mga kababayan.
pagdasal ho natin, sang-ayon ho tayo, 10,000% dyan sa sinasabi na yan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero doon sa ibang mga sinasabi ni SP, ako kasi dito sa PH Update, at sa totoong buhay, simple lang naman ho tayo. Black and white lang tayo. Red, stop, green, go. Ganun lang ho tayo. Wala black and white, biglang nagka-color. Ano yung PH? Sinto-sinto ka ba PH? Kasi wala ka ng kape. Kaya ganyan, tubig ka na lang. Wala ka ng kape, kaya ganyan ka mag-isip. Hindi na ho tayo pwede magkape. Sobra na ho tayo sa kape. Too much kape na ho tayo. Too much kape na. No? Black and white lang ho. Yung ika nga, gusto natin lagi tayong in touch sa realidad. Ayaw ho natin yung ganito yan ha, yung mga politiko dapat yung para sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Napakalaking kabalbalan. Maganda yung mensahe ni Sen Alan, SP Alan. Tayo kaalyado niyan, kapanalig tayo niyan. Pero tayo ho dito, doon tayo sa realidad. Na yung mga kalaban sa politika, kung pwedeng sunugin ng buhay si BP Sara, gagawin ho nila yan. I mean, sa mga intriga, chismis at paninira. Yung ganun, hindi literal. Huwag nyo naman literalin. Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Yung literalin. Di ba? Tutustuhin nila si BP Sara. Lilitsunin nila yung kulang na lang magkulay karton si BP Sara. Di ba? Gagawin ho nila yan. Yun ang realidad dito sa mga kaganapan na to. Kaya, kung sang-ayon kayo sa sinasabi ni Sen Alan, palakpakan ko kayo. Di ba, kung kayo nagawi lang dito sa PH Update at hindi pa kayo nasa-subscribe at medyo nakikitaan nyo ng potential ang ginagawa natin dito, meron kayong natututunan, mag-subscribe kayo. Kung wala naman, pwede na ho kayong umalis at doon na kayo sa susunod na video kung hanapin nyo ho yung gusto nyong paniwalaan. Pero ang ating inilalahad dito, yun lamang hong katotohanan. Ito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Yung kutukan mismo. Yung nandun sila sa loob Kasi ang balita natin, nagtaka ng iba. Nagtakbuhan siya bago pa mangyari. Saka lahat po nag-live, Sen. Hinihintay namin na mag-live kayo Ayun nga. Yung Facebook Live, bakit mga kasama nyo nag-live kayo po? Hindi ko ugali, nagla-live. Ganun ba? Hinahanap ko sa Enrico Hindi, nagugutom na ako dahil sa... Oo nga. Meron naman kami pagkain. Sabi ko, teka mo, nakakain muna ako para... Nakita ko nga, linantakan ni Sen Marcoleta yung mga suman sa lamesa Mukha namang masarap. Mukha naman, paborito natin yan suman Suman at saka palabok, pansit, paborito natin yan. Talagang sarap na sarap si Sen Dante doon sa suman. Talagang linalanta kaya. Kala siguro di ko nakikita Nagkakagulo sila ako. Tinitignan ko sino yung mga kumakain Si Sen Jingo nandun siya sa sulok. Iniispatan si John. Kasi gutom ako Gutom. Ginamit pa nga kontralaban sa inyo. Pagkatapos ayun ang putukan, nagkapihan pa. Ang ganda, nagingitian pa itong mga senador na ito. Parang ganun ho. Hindi ako kasama sa nagingiti. Hindi ako nakangiti. Nabubusit nga ako. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Mamaya po, balikan natin. Pati ba naman yung pagkain ko? Kasalanan ko ba? Oo, siyempre. Di ka nagyaya Pero kung nagyaya ka, yun dapat, Sen Dante. PH, halika dito. Magkape tayo. Sen, hindi pa natin na Sana magkaroon ng pagkakataon. Sana. Makapagkape tayo, Sen. Sana. No, sana makapagkape tayo. Sana. Mainit Sen. Mainit. Sana. Ginamit po Makapagkape tayo. nagkalat kayo sa social media. Paano yung paano yung mga puro pula yung mga mukha? Nako! Ayun, wala nakakuha ng picture na yun. Puro pula. Ang gagaliiti ba, Sen? Talagang gigil na gigil ba sila? Pambira naman. Dapat ba? Pero ako nakita ko sila. Ganun ba kayo? Bigla ba kayong pupulang mukha? Alam niyo na kung bakit pumulang mga mukha. Hindi nila na-expect ang mga pangyayari. Pero kayo ho ba'y maglalak? Hindi, sa tingin ko, pagkatapos kinausap ni SP Cayetano itong si Matibag, pumunta siya doon sa opisina nitong si former Senate President Tuta Soto. Palagay ko nakatikim ng kaliwat kanang eskalera yun at sabay batok sa noo, di ba? Ba't yung pinapasok si Bato? Sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, meron pong Ito na, patalastas na pala. Segue na ho tayo.
Napakasarap ng ating kwentuhan dito sa episode na to na Saganang Mamamayan. Tuloy Ayan, natin. pampakalma. Kailangan natin sa panahon ito. Ay, naka. So, balik tayo sa ating talakayan. Tuloy na natin. Nandun na tayo sa balita, Sen, ay nabanggit naman ito ni Senate President Alan Cayetano. Yung mga kasama niyong ngayon ni minority ay maaga nag-alisan. Maaga Nagtataka kami ni nag-alisan. Jen kasi alam nila na may paparating na impeachment complaint, di ba? Yung articles of impeachment, dadating eh. So kung excited sila at gustong-gusto nilang impeachment na ituloy, dapat hindi sila umalis. Yeah, tama naman yan. Ito talaga si Sir Nelson. Madalas talaga malupit yung mga punto de vista nito. Tama. Di ba sila yun eh? Sila yung talagang gumugusto. Sila Tuta Soto, si Ping Lacson Boytago, si Risa Ontiveros. Sa tingin ko kung sila yung liderato nun, si Risa Ontiveros, siya pa nagtutulak ng kariton para ma-deliver kay Sekjen yung articles of impeachment eh. Ba't umalis sila ng napaka... Ito yung pagtanggap pa lamang, Oh, pagtanggap ng articles of impeachment. Hindi, ayan yung dumating eh. Kaya nang dumating ito, tapos na yata yung ano? Hindi, Bago putungan. Yata, Bago yan. Ayun. Hindi, hindi naman natin sila masisisi doon kung ayaw nila na magagawa natin. Baka naman siguro, as early as that day when the complaint is supposed to be transmitted to the Senate, Apo. they're already resigned to the idea that, oh, these guys are 13 already. Wala na kaming boto. Baka naman, ito, sa akin lang naman, baka naman ayaw na nila, hindi na sila interesado. Yeah, no. Kaya umuwi na sila ng maaga. Ako naman, ayaw ko mag-ascribe ng kahit anong ano sa kanila. Kasi, ang totoo niyan, yung iba naman talagang umuwi ng maaga. Ano? Si Lito Lapid ba siya? Anong oras siya umuwi ng Pampanga? Hindi, kasi si Lito Lapid, ano yan? Ika nga, siya ang pinakawalang kasalanan dyan sa Senado. Ako lang kung minsan nang hindi umuwi ng maaga, kaya kung minsan nag-apologize ako sa mga kasama ko. Kasi, alam mo ang tradisyon doon, habang ang senador nandun, walang uuwi eh. Kaya kung minsan, walang uwi sa staff niya. napapaano ko sa ginagawa ko. Alas 9 na pala, hindi ko alam, kaya magsosorry ako sa kanila. Ngayon, kung mo alas 7 na ng gabi, alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan, Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila nung sino may dapat magpauwi. Basta may tumawag po kasi rito na kasi rin po may mangyayari ngayon dahil uliin po si Senator Bato. Tumalilis na nga po yung marami. Naiiya sila sa akin, umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Meron ho pala talagang nangyaring ika nga tip, no? Meron talagang nagpakalat ng tip na may mangyayari. So yung pag-alis ni Tuta Soto at ditong si Ping Lacson Boytago, maaga lang talaga sila umuwi. Wala connection. Pinauwi ko na rin sila. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po Pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Pero man lang isa o dalawa na gano'n man lang na bilang tingnan natin kasi articles of impeachment, nasawag mahalaga kami ng ito eh. caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. Senators caucus nga daw po eh. Wala naman kaming... Hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend namin kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung magyahatid ng ano. Tinawag nga niya yung opisyal namin, yung asawa ni George Garcia ng Comelec. Siya yung opisyal na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Habang nagbibrief, hindi nga natapos na nagputukan eh. Ano ba yun? Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung apat na kasama yung senador na umalis na kasi nga may mangyayari. Parang nakatanggap daw ng paunang tip kaya Ang apat sa amin. Opo. Yung apat sa yung mga nasa tabi At all cost kasi at all cost. lang side. Hindi Kaya ka Kahit na meron pang magurgur. nagkalisan. Sino tinawagan sa amin?
Ayun nga rin po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Naalaman ko lang na itong mga staff ko pinaalis na rin nakikiusap pala. mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito hong, kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker, Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito po Sinabi nga daw, alas 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Oho. Senator Bato. Opo. Eh di ko nga kung si SP Soto. Kayo naman ba't yung arestuhin dito? Alam nyo naman wala rito yun. Oh, yun. Di ba yung una mong reaksyon gano'n? Opo, yung sitwasyon talaga, O sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Andito si SP, katabi niya si... Pinky. Sa lounge na po ito, Sen. Sa lounge. Ito si SP, andito si Lacson. Sherwin Gatchalian, nakatayo naman si Migs, Opo. nakaupo rito si Lacson. Kiko. Kiko. Umupo ako dito. Nagpakuha ko ng konting pagkain, siyempre. Sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron Senador din naman. ba? Pang senador naman talaga yun. Alam nga naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Puro malagihin na yata ako. Hindi, kanya, kami. We are, alam mo na, boss. I love you, boss. Ganyan pa yung mga gano'n lang. Pero, pinakita pa sa'yo. Hindi pinakita. Hindi mo nakita? Hindi. Ano sinabi mo? Kaya pinagtapat niya, you better coordinate with the... saan? Teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, Well, siyempre nagbigay ka ng approval na gusip na yun. gagamitin ang Senado. Ibig ko sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo. Huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Wala bang implikasyon sa iyo yan? Ikaw ang Senate President. Kung ako ang Senate President, teka muna. Una muna, tingnan ko nga yung warrant of arrest. Tingnan, sino ba kayo bang Kayo ba mag-implement yan? Ako para sa akin, alam nyo sino may kasalanan dito? Yung mga chismosang staff. Di ba? Siguro yung meron talaga mga meron mga staff na alam nila na darating tong si Senator Bato. O siguro itong mga staff ni ganito, alam nila na dapat sana hindi pwedeng pagsabi, pinagsabi nila. Kaya yan, natiktikan nitong mga ibang senador na ayaw matanggal bilang SP at Blue Ribbon Chairperson, ayun na nga ho nangyari. Di ba? Sila ng proper documentation kung sila talagang magsasagawa at bakit dito. Hindi ko sasabihin kailanman na makipag-coordinate. Parang binigyan ko ng approval ang mismong ang Sergeant at Arms, dito mo siya hulihin. Iba naman ito Boss, sa prinsipyo ng paggagalangan ng 2 o 3 bahagi ng ating pamahalaan, huwag naman ganito. Itong mga ibang nagkukomentaryo, puro politika na lang Inaano daw namin, nagkakanlong kami ng kriminal. Kinukup-kup niyo raw ang isang fugitive. Sabi nga gano'n, di ba? Paano naging fugitive yung tao? Sinasabi ko nga na walang basihan yung ICC na yan. Dahil nga meron tayong sariling batas. Ibig mo bang sabihin, sa nakikinig lahat sana yung mga gumagawa ng mga komentaryo, lalong-lalo na yung retired justice ng Korte Suprema, napakagaling ng tao na yan Opo. Tatanong ko lang sa kanya ganito. Ikaw ba naniniwala na ang Philippine Supreme Court ay mas mababa sa ICC? Yan. Sagutin mo. Kaya niya ba sagutin yun? Ay, tsak, hindi po. Hoy, baka hindi mo alam. As of May 26 na ba ngayon? Ano ba na ngayon? Ano pa? 15 pa lang. As of whatever. May 15. Kasusweldo lang namin, Sen. Kaya matatandaan mo. Oo. Kasusweldo mo lang? Kasusweldo lang po namin Kaya alam ko po itong araw na ito Kasusweldo mo lang? Yes po.
Ano pong importansya ng may Hindi, as of- kasi ang pagkakaalam ko sa ngayon, ang ICC is 24 years old. okay. Oho. May idea ka kung gaano katanda na ang Philippine Supreme Court? Oo nga, no? Ano nga? Ilang taon na ba? Wala akong ideas. 125 years na ang Philippine Supreme Court. Itong ICC, 24 anyos pa lang pala. na kaya lang naman nandyan pa, meron pang naniniwala ang mga ilang bansa. Oho. But I would like to believe about 70 countries hindi kasali. Oho. Ayaw nila ang ICC. At ang iba nga, pumupull out pa. Ibang kasapi na, O pumupull out ayaw pa. ng China. Wala ang China dyan. Ayaw ng Russia. Ayaw ng Amerika. Amerika, ayaw. Tatlo sa malalaki. Israel, ayaw niya rin. Tayo lang nagmamahal dyan eh. Sa ICC. Mukhang nagagamit kasi sa mga kalaban. Ay, hindi nakikita. Talagang ginagamit. Walang basihan na eh. Wala na tayong treaty. Maski saan mo idaan. Maski idaan mo pa doon sa Rome Statute na siya nagbigay buhay ng ICC, sinasabi pa rin doon, dadaan ka sa judicial system ng custodial state. What is the custodial state? Pilipinas. Oho. Kasi yung tinatawag nating due process, kahit saan, hindi mo pwedeng banggain yun. Kung sa sarili nilang statute mismo, nakasalalay. Oo. At tayo, ayaw natin ipatupad. Oo. Hindi ba yung dating nagdala kay Digong? Nung makausap ko siya kasi naging LTO na siya. Si Kasi kapapangan siya. Sabi ko, kwentuhan lang tayo. Ano man nangyari ka ako? Ganito, ganyan. Yun nga, kanya. Nung nandun na kami, ano kako yung mga ano yung mga process, ano yung mga legal processes pagdating doon, bago mo siya kako iniwan, ano mga pinaano sa iyo? Meron po kanyang pina-check sa akin na checklist. Okay. Isang importanteng tanong siguro yun. Bago mo ba dinala rito ang taong ito? Yan ang tanong lang eh. Siya ba, sa pagkakaalam mo, ay dinala sa isang competent judicial authority? Tatlo yung Tatlo yung yung boxes. Opo, nagtsatsakan. Yes. nila yun eh. No? Don't know. I don't know. Anong chinikan niya? I don't know. I don't know. Kung chinek niya, no? Binalik. Kasi alam ng ICC, maliwanag na maliwanag, sa Article 59, dapat dumaan sa competent judicial authority. Saan pinadaan? Sa Villamor Air Base. Siyempre, Kasi noong natatanda namin ni Jen yan eh. Oo. Na ang competent judicial authority ay inako ng DOJ nung panahon na yan. Alam mo lang, yung judicial executive department. Kaya katawa na kami rito. Kailan pa naging judicial authority? Competent judicial authority. Kung, bakit ganun ang tanong? Kasi alam nila eh. Sabi ko, ba't namang sinabi mong I don't know? Alam mo namang nandun sa Villamor. Siyempre, pangangatuwiran na lamang yun. Wala na akong magawa. Nandun na yung tao eh. Kasi sir, sabi niya, sa laki naman po ng Villamor, may nakapagitan pong malaking fence. 4 na oras naman po ako ditong naghihintay. Hindi ko rin naman po alam, baka dinala rin. Kaya, I don't know. para po siguro safe na rin ako. I don't know ang sinabi ko. Kinuha siya. Pero sana, kapag ikaw ay nag-aalinlangan, sinabi mo na lang, no. Alam mo ba ako yung implikasyon nun? Papabalik sa'yo. Siguro ka ako, ayaw mo munang bumalik dahil nandun ka na eh. Sipsipin mo ka ako nakapasyal ka. Nagbibiruan lang naman. Anyway, Sen, di ba, nung una, nag-coordinate ang NBI kay SP Soto. Nung nakaupo na po si SP Alan Cayetano, sapagkat ilang araw, bumalik na po yung mga NBI, nakikipag-coordinate ba ulit sila? Sa bagong pamunuan ng liderato ng Senado? Sa bagong OSA. Paano nakikipag-cooperate nga? Bigla na naman kami nilusob ng... di sana, sinabi niya, boss, lulusubin namin kayo. Dadaan po kami sa kabila kasi hindi kami makadaan dito, halatang halata po kami. Ayun, Nasaan yung pinangako mo sa akin na ilang dokumentong inihingi ko sa iyo na sabi niya, bukas po ipapadala ko sa iyo. Ano na ngayon? Biyernes na ngayon.
Kaya pala, hinahanap ng... si Senadora Amy, nasaan na yung mga dokumento hinahanap namin? Mukhang sabi mo lang, ay, nasa sasakyan mo, pero ngayon, hindi pa rin naisusumite pala yung mga papeles na yun. Oh. Buti na lang, hindi ako nag-vlog. Kaya ko mag-vlog kasi kasama ko yung staff ko noon na magaling sa... Oo nga. Sabi ko, hindi na lang, kumain muna tayo para... Lahat po hinihintay namin kasi nag-vlog yung mga kasama niya. Senator Jinggoy, nag-vlog. Hindi yun ang ano, alam nyo naman, hindi naman ako... Hindi ko play yung ano. Doon ako nang hinayang sa tagpo na yun, Sen eh. Kung nandun lang ako, sa tagpo na yun, tsak, itututukan ko kagad kayo ng cellphone. Hindi naman kita papayagan. Bakit po? Ayoko nang ganun. Oo. Ayoko nang showbiz. Showbiz yan. Ayoko nang showbiz. Gusto, yun ang tagpo ng pagkakataon para sumikat ako, Yung Sen isa sa amin, yung mahilig sa showbiz. Kilala mo na ako sino yun. Ganun. Si Amy Marcos. Isa, ang dami nun, Sen. Ang dami nun. Senator Jinggoy. Si SP na ano yun, given na yung kailangan niya mag-update dahil siya pinuno ng Senate, no. Si Jinggoy Estrada, si Amy Mangga, di ba? Si Mangga, ano din siya? Showbiz din siya. Ako ayoko nang ganun. Tungkol sa akin, totoo lang. Kami kasi showbiz Pero personality nandun ako, kami, medyo nalulungkot ako sa nangyayari. Hindi ako Opo. natatakot eh. Lungkot na lungkot lang ako, ba't nangyayari ito sa bansa natin? Nagso-showbiz ka pa rin, gano'n na nga nangyayari. Sabi ko sa mga kasama ko, ito may konti pang pagkain dito ka ako. Kain muna tayo. Kumain muna tayo kasi mag-aalas halos alas 10 na ng gabi. No? Alas 10. Kasi naman, Sen, kaya ko nasabi yun, sa gabi na yon, ilang araw, higit ata sa 1,000 text ang tinanggap ko. Kamusta si Sen? Nasaan si Sen? Ano nang nangyayari kay Sen? Dahil lalo na kay Sen. Oo. Siguro ang daming Aakit na tumatawag ba sa kami sa Senado? Kukunin, puproteksyonan ba namin si Sen? Ganun po. 23 milyon ang tinanggap kong text. Mas marami pa po sa boto ata ninyo. Nasira nga itong ano eh. Sabi ko, i-reset mo nga ito. Ba't nagkakano, sir? Nabulunan na po eh. Sa dami po nang nag-aalala. Tinatanong O, po kayo na talaga. lang magano sa kanila, sabihin nyo, mausay naman tayo rito. At, Naubos storage. ha? Yung storage Puno na na puno eh. Ay, naku. Si Ma'am Edna naman, nakausap kayo kagad. Siyempre, Dali-dali ko naman siyang tinawagan. kayo nang unang tumawag. Okay naman na kami rito. Lalo nung nagkaroon ng putukan, ang tanong, nasaan si Sen? Anong ganun lang, siyempre, alam nyo. Pero ikaw, isa ka sa hindi nag-text sa akin. Yan ang tandang-tanda ko. Nakala ko siguro mabuti pa ito, nag-text sa akin eh. 23 milyon, Sen, napansin nyo pang wala akong text eh. Kaya nga alam ko eh. Tinitignan ko, nung siguro malapit nang umabot ng 23,942,000, biglang na, wala na pala akong, wala nang... Kaya hindi ako naka-text, Sen. Ako'y nakaluhod at nananalangin nga kayo ay, gabayan. Hindi ko naman nagawa mag-text. Para rin isang senador na kilala ko. Showbiz. Yung Showbiz. tagpo na yun, Sen. Ipakita nga natin. Yan. Yan. Yung nagkakaputukan na yan, Sen eh. nasa loob sila, nagmi-meeting. Nasaan nung tagpo kayo yun, Sen? Yung may pumutok na hong... Hindi ko alam, hindi ko naman sa ulado yung buong building na yun. ganun mo ba? Nung pumuputok, nasa loob na kayo. Nasa loob kami doon sa opisina ni Senate President. Senate President. Ayun. Nasa second floor kami. Extend natin ng konti, paparating na kanya yung Yung articles of impeachment. articles of impeachment. Kaya kami, Galaw ho ng mga oligarko yan. Yan ginangyari na yan. Galaw ho ng mga oligarko. Galaw ho ng mga oligarko, interest ng mga oligarko na hindi makatakbo si VP. Pero ako, kung sakali ako si VP, nanalo ako, War on Drugs 2.0. Wala na kami ICC, mga buwisit kayo. Ngayon kayo pumalag dito. War on Drugs 2.0 ako. Kung ako si VP, kaso hindi naman ako. Ay kaso doon magiging malinis na tayo. Magiging ika nga talagang kwentas klaras na tayo. Doon kaya tatay di kong kwentas klaras naman. Yung problema, hindi kasi yung yung pamahalaan, kumbaga, hayaan na natin ang resulta ang magsalita para sa atin. Kaliwat ka ng paninira, di sumasagot ang administrasyon, di ba? Kaya yun din. Isa din yun sa mga ika nga ng bakit yung naging imahe ng war on drugs sa international community hindi ganon ka hindi gaanong nasagot
yung mga ibinabato sa ating Pangulo noong mga panahon na yun. Hindi na, wala naman tayong anti-clear noon eh. Di ba? Wala tayong anti-clear. Pag binibrief nga kami, biglang nagputukan. Kakalag nyo daw fireworks eh. Sumilip pa nga kami ganyan. Nagata sabi ni Senator Pia, stay away from the window. Sabi niya. Pwede umupo na naman ako. Ako naman gusto ko talaga nakikita kung ano yun. Baka fireworks yun. Ako unang gumanon talaga. Sumunod si Alan. Nagalit si, stay away from the window. Kasi akala baka may sniper, ano? Na umatras eh. Umatras si Sir Dante eh. Natakot kay Sir Pia. Kaya pala pinatay pa po yung ilaw. Pinatay na yung ilaw para daw hindi makita kung sino na sa loob. Lalo ako nalungkot nun. Aba, bakit po? Sus Mario, sabi ko nga sa iyo malungkot ka na at nangyayari sa bansa mo to kung sasamahan po ng papatay ng paingilo. Lalo kung mawala na. Hindi nyo makita yung... You know? Walang nakakakita ka ng maliwanag na doon yan. Hindi ka masyadong malungkot. Subukan. Kung hindi rin naman maganda yung pagpapalakad namin bilang majority, kaya rin naman, yung kamukha ka. Wala pa nga kami 2 months sa ano, nilugso na nila kami, di ba? Pero nagalit ba kami? Wala namang personalan yun eh. Bakit nung sila nga, hindi na nila malaman ang gagawin nila? Kailan daw po malalaman yung mga yung chairmanship ng mga komite, Sen? Kasi marami nag-aapang sa inyong posisyon eh. Baka sa Lunes, talakayin. Ganon. Kasi kailangan gawin yun. Paano kami makakapagtrabaho kung hindi namin alam kung sino yung mga chairman ng committees. Di ba? Ang mahalagang tanong nila ho ngayon, Sen, saan ba yun? Ito, naku, dami ng... Kukunin ba ulit ni Sen ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee? Noong isang araw kasi napag-usapan namin ito ni Nelson, sabi ko, kung ako tatanungin, sabi ko kay Sen huwag niyang tanggapin. Ano yung tanong? Kung tatanggapin niyo raw ulit ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kuya, Pasagutin mo yung bulaklak. Pasagutin ba? Talinhaga po yun. Diba? Bulaklak. Bulaklak. Huwag nyo nang isipin yun. Tuloy na natin. Pag gusto nyo i-discuss Ganun natin. ba? Pagtanungin natin. Ano yun eh? Bugtong yun eh. Di ba yung tanong mo sa bulaklak, sabi? Kaya nagtanong ka pasagutin mo yung bulaklak. Simple yun. Parang nang inaambus interview kayo eh. Ikaw ba, bilang isang Pilipino, payag kang hulihin ng kapwa mo Pilipino? Sa dami nila kasi, ina-avoid ko nga sila. Kasi itong mga kasama ko, nagre-reklamo ngayon. Sa thread namin, bakit ganito yung mga press? Ito yung sinabi ko, tapos babalik ta rin nga. Sila lahat nagre-reklamo. At tapos nagagalit sila sa thread. Ako naman, hindi naman ako sumasama sa kasasagot. Nung napagod na ako ng kababasa ng reklamo nila dahil nga, ba't ganito ito, binaligtad. Ito yung sinabi ko, ganyan. Tapos Iba balita. kaya nga ako, dahil wala naman akong paniwala dyan sa mga bayaran na yan, sabi ko, I avoid them. Tapos sabi nung isa, tama ka? Di ba? Kaya pala nung Di ba tumatakbo ako? Si Mian Los Baños. Sir, sabi niya, ipahuhuli niyo papayag po ba kayo na ipahuli si... alam mo na yan, mga leading lahat eh. Kahit anong isagot mo doon, tatamaan ka, di ba? Sir, pasakay na ako. Sir, papayag ba kayo na ipahuli niyo si Senator Bato? Ikaw ba papayag? Di sir, kayo po naman ang may kapangyarihan. Hindi, ikaw muna bilang Pilipino. Payag ka. Alam mo sagot niya? Hindi po. Talaga ako. Di, ako sagot. Ayaw pa niyang ilakas eh. Dinig ko na. Ikaw, papayag. Bilang pisang Pilipino, papayag ka. Hindi po. Ayan, nasagot. Kaya pala, Sen, nung tinanong si Senador Bato na, Sen Bato, saan kayo pupunta? Ba't kayo lalabas ng sesyon? Anong sinagot ni Senador Bato? Tayo. Magsukomport room ako. Magsukomport room ako. Sasama ka ba? Kaya pala gano'n na yung mga sagot eh. Ay, nako. Anyway, Bati sige. muna tayo. Shoutout kay PH Update. Pa-shoutout ako, Sergeant. Tagal na akong di na siya shoutout dyan sa Saganang Mamamayan. Shoutout ko Saganang Mamamayan. Mega love shoutout sa Saganang Mamamayan. Net 25, di ba? News and Information. Maraming salamat.
Sila yung isa sa mga pagkatapos ng SMNI Net 25. Yan yung mga yan yung mga pwedeng pagkuhanan ng makabuluhang balita ngayong mga panahon na to. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Huwag po kayong magpabudol. Mahal natin.